good morning. This is our daily episode 3686, 3687, and 3688. Alamin naman natin ngayon ano yung mensahe ni Universe patungkol sa araw na ito, Agis na Oktubre, Webes. Okay, ayan. Kuha tayo dito ng tatlo. Una, Pathfinder. Siguro ang dami sa inyo nawawala ngayon sa track. Pangalawa, assertive. Uy, ba't ganon? And pangatlo, fire. Talagang fire sign ngayon. Panoorin nyo yung health natin dahil sinasabi din doon fire sign siya. Okay? So, ito na yon, no? Ugali talaga ito. So, kapag ikaw kasi, kailangan mong alamin, no? Kailangan mong hayaan or i-release yung nakaraan. Mag-umpisa ka ng panibagong buhay. Kaya mo namang turuan ng sarili mo no? Kaya mo namang mag-adjust. It may take time, pero wag naman masyadong matagal kasi baka mauubusan ka. And then you have to face the challenges. You have to keep your soul stronger at mag-persevere ka. Alamin mo kasi yung sarili mo, kung kilalanin mo muna yung sarili mo, kasi you will never be able to complete yourself or to complete your journey unless alam mo at kabisado mo sarili mo. Kasi kung hindi mo alam or hindi ka marunong kumilatis sa sarili mong kahinaan at kalakasan, no? Hindi mo rin alam paano yan gawin sa kapwa-tao mo or sa taong gusto mo. No? Dahil ito yung pangalawang card, you have to be assertive, no? Kailangan mong manahimik para mahuli yung katamtaman or yung power, yung strength mo. And then, kailangan mong harapin, tanggapin, gawan ng paraan, no? Yung pagiging leader mo, yung leadership role mo, breadwinner mo sa family ninyo, na you take action into it, and kung ano man yung mangyayari, kung ano man yung resulta, tanggapin mo, at wag kang mag-focus doon sa mga nawala. Kasi lahat naman talaga ng tao sa buhay kailangang matuto. Depende na yun sa inyo kung gagawin yung moral lesson, yung yung mga past relationships ninyo, yung past struggles ninyo sa buhay, yung mga obstacles ninyo sa buhay. Depende sa inyo yun kung gagawin yung fuel yun para umunlad kayo. At if you choose to be unstoppable, which is the fire sign, ando doon yung willpower mo, ando doon yung bravery mo, at yung force ng energy mo na kaya ko tong gawin, walang taong makakapigil sa akin, ito yung mabuti para sa akin, ito ang alam ko na magpapasaya sa akin. Yan dapat yung mindset ninyo. Maliban ulit, no, kung siniraan kayo ng tao. Ito gusto kong i-explain. Kasi kapag may problema tayo, nakakaugalian natin, ipagpasa Diyos natin. Yung natural, ipagpasa Diyos natin. Pero kapag gawa ng tao, no, kailangan nyo ring tanggalin. Kasi hindi naman sinabi ng Diyos sa kapwa mo or sa kagalit mo na, sige, ipakulam mo siya, sige, ipabarang mo siya. Diba? Hindi ganun ng Diyos. Hindi ganun. So kapag hindi na kinaya ng kalaban mo, hindi na kinaya ng ibang tao na bumubulusok yung tagumpay mo sa buhay, gagawa sila ng paraan. Kung hindi ka man nila kayang pigilan, at least lang naman ma-delay ka nila, 'di ba? Kasi doon sila masaya, yung nakikita kang nasasaktan ka, iniiwanan ka, nalulugi ka, di ka makapasa sa board exam, di ka makapasa sa kung saang application sa abroad, yung hinaharangan ka, kahit yung mga love life mo hinaharangan, yung success mo hinaharangan. May mga ganun tao. So, wag mong sabihin na ipapasa Diyos mo yan, kasi kailangan mong tanggalin yan. Para siyang damit, no? Bumili ka ng isang puting damit. Tapos sa hindi mo sinasadya, nasagi, no? Nasagi ka ng ibang tao. Tapos nabuhusan ka ng kape, iced tea, ganun. So, di ba, syempre, yung immediate reaction mo is magagalit ka. Oo, magagalit ka, maiinis ka, di ba? Lalong-lalo na kung yung puting yun is uniform mo.
Pero wala kang choice. Kailangan mong umuwi or kailangan mong bumili kung may pambili ka para hindi ka na magsayang ng oras. Ganun din ang barang kulam at sumpa. Kung kaya mo lang ding ipatanggal gamit ang mga ritual, ipatanggal mo, wag ka nang magsayang ng oras, naaantayin mo pa kung kailan ka makakauwi, anong oras yung out mo, tsaka ka magpapalit. Kasi kapag suot mo yung may mantsa na damit, buong araw magkakaroon ka ng uneasiness sa buhay mo kasi may mantsa yung suot mo. Pagtitinginan ka ng ibang tao. So, ganun din yun kung nasa isa kang love story, no? Na gusto mong mabawi ang mahal mo. You do the comeback ritual. So, wag kang magsayang ng panahon kung kaya mo lang din. Lalong-lalo na kung alam mo na ginayuma lang siya ng kalaban o ginayuma ng karibal mo. Pero kung gusto mo siyang mabawi, ipatanggal mo yung gayuma. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Yung comeback ritual naman ganun lang din. So kung halimbawa naman sa karinderya, may kukumpara natin 'yun. Yung damit naman siya. Para kang nagluluto ng sweet and sour, 'di ba? Nandoon na sa pangalan sweet and sour. Dapat nandoon yung mag-cling yung yung taste, pero nakalimutan mong maglagay ng asukal. So paano 'yun, 'di ba? So ganun din 'yun sa isang pamilya na sa dinami-dami ng siblings or breadwinner, etc., may isa talaga. So yung gagawin mo, hindi mo naman pwedeng patayin, 'di ba? Lalong-lalo na sa larangan ng mana. Hindi mo siya pwedeng patayin, pero kung masyado ka namang hudas, papatayin nyo. Gagawan nyo ng paraan para mamatay. Pero the normal thing is, sasabihin mo na ipapabarang natin ito or ipapakulam natin ito para magkasakit, para lumabas na natural. Pero yung totoo, gusto mo talaga siyang matanggal sa listahan ng mana para lumaki yung bahagi na meron at may bibigay. So, ang sama nun, di ba? So, yung gagawin mo, huwag kang magsayang ng oras, huwag kang magsayang ng panahon, at huwag mong sabihin na ipapasa Diyos mo kasi gawa ng tao yun. So, kung marami ka nang nagawang kasalanan at nakarma ka, kailangan mong magpa-cleansing. Kasi hindi naman sinabi ng Diyos na gumawa ka ng maraming kasalanan at huhugasan kita. Di ba? Hindi ganoon. So, yung sinasabi lang is, yung bawat challenges or journey na meron ka, nakadepende yun sa kung gaano kabigat ang nagawa mong kabutihan at kung gaano kabigat ang nagawa mong kasalanan. At yun yung karma mo. So kung nakarma ka ngayon, nagkaroon ka ng bad karma, di yung bad karma mo ipatanggal mo. Kung nagkaroon ka ng good karma, lagyan mo ng protection ritual para hindi matapos, hindi maubos, at hindi maputol ng kahit na sino man. Ganon din yung love story, ganon din yung family ties, ganon din yung kalusugan. So, wala kang dapat sayangin na oras. Okay? So, proceed tayo sa special episode. Thank you.